Good morning! Welcome back sa ating channel. Panibagong araw, panibagong video. Kumusta po kayo? Kumusta po dyan lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan tayong lahat, no? Dito sa Middle East. So papasok muna ako sa kusina. Kasi yung mga bata, tapos naman na. Nakapasok na yung mga bata. Yung mga bata, kapasok na. Tapos si Amo, tulog pa, ang nanay. Kasi hindi siya pumapasok. Nag-maternity leave. Nag-leave siya sa trabaho kasi juntis ang amo natin. Kaya doon siya sa taas. Tulog. So, ang una nating gawin ngayon ay magkape. Magkape muna tayo, guys. Ito ang una-una nating gawin. Pagkatapos mag-prepare ng mga kakainan ng ating mga alaga. Magkape. Init ang tubig. Mainit muna tayo ng tubig, guys. Ito lang kami kumukuha ng tubig kasi malinis naman to. Naka-filter to sa labas. Sabi ni Amo, malinis naman yan. Pati nga mga anak niya gusto din yung painumin dyan, pero kasi mainit. Mainit yung tubig. Kaya nagpabili ako ng mineral water. Pula ko ng mineral kasi yung mga bata. Kaya ko man napabaunin sila ng yung tubig na galing dyan kasi siyempre mainit. Dito tayo sa Middle East. Tayo sa Pinas. Nakakakonsensya naman. So, ang gagawin ko guys ay maggawa ako ng tsaa. Yung tea, tas lagyan ng ng gatas. Tea na may gatas. Kulong muna ako ng tubig para mabilis tayong matapos. Wala na kasi kaming kape, guys. At saka, hindi na rin ako nag-ano sa kape. Kasi, sumasakit yung sikmura ko sa kape. Lalo pa yung kape dito, yung alikape ba? Kasi yun ang gamit namin dati dito, yung alikape. So,
Sinisikmura ako ng alikabok guys. Masakit yung ano ko, sikmura ko pagka ano. Yun ang gamit namin na kape. Meron naman ano dito. Yung kopi ko, yung paborito kong kopi ko blanca. Meron yun dito, may mga Filipino ano din dito, food. Mga Filipino na pagkain. Malamang Filipino food. Filipino pagkain. Ganun. May mga kape din, sardinas. Basta lahat ng pagkain natin, makakain natin sa Pilipinas, meron dito. Kaso lang, wala tayong guys, wala tayong maning pambili. So, magtiyaga muna tayo sa milk tea. Milk tea na mainit. Kasi milk tea sa atin yung ano malamig. Dito milk tea. Init. Ayan Kita ba? Yan. Yun. Pakuluin ko yan. Tapos pag kumulo na ng konti, lagyan ko ng asukal. At saka yun na yun. Yun na yung kape natin. Lagay tayo ng asukal. Yun. Kuha tayo ng baso. Baso. Malapit na kumulo. Pabantayan natin siya guys kasi pag hindi mo yan binantayan, pag bukal niyan, pag kumulo na yan, mag-akyat yan sa taas. Mag-bubbles, akyat sa taas tapos magtulo-tulo. Masisira yung ano natin, yung mata ng apoy. Sira yung mata ng, ang tawag ba nito? Oven. Mas pangit na yung labas ng apoy niya. Magpula-pula. Tapos mag-itim na yung ating kaldero. Ay, inaantok pa ako guys. Hi guys. May isi-share lang ako. Base lang naman to sa aking experience bilang ilang taon na rin na nag-a-abroad dito sa Qatar. Sa iba't ibang bansa. Kadaan na ako ng Saudi, ng Abu Dhabi, Oman, tsaka dito sa Qatar. Dito na ako medyo nagtagal-tagal na ako ng konti. Dito sa amo ko. Hindi na ako nagpapalipat-lipat ng amo. Kasi so far, alhamdulillah, mabait naman yung amo ko. Dito na lang ako sa kanya. Pabalik-balik, uuwi, mga 1 taon sa Pilipinas, kukunin naman niya ako ulit. Tapos matapos ang kontrata, uwi na naman. Mag-stay na ilang buwan doon, tapos balik ulit. So yun, parang nasanay na rin ako. Tsaka sa mga OFW na nagbabalak, yung mga first timer dyan,
payo ko lang sa inyo, kung nagbalak man kayo na mag-abroad, kailangan po ninyo na tibay ng damdamin, lakas ng loob. Kasi pag hindi malakas yung loob nyo, baka siguro wag na lang kayong mag-abroad. Kasi ang abroad guys, hindi basta-basta. Maganda lang pakinggan sa tenga salitang abroad. Pero pag nasa actual na, mahihirapan talaga kayo. Kaya yun lang ang sasabihin ko sa inyo, kailangan nyo ng tibay ng loob, mahabang pasensya. Kasi kung hindi matibay ang loob, hindi malakas ang loob nyo guys, yun ang magiging hadlang ng ng mga plano ninyo. Kasi syempre iiwanan nyo yung mga anak ninyo, asawa, pamilya, mga mahal sa buhay. So yung katawan ninyo nandito na sa abroad, pero yung isipan ninyo na nandun pa sa Pilipinas. Tiis-tiis lang. Huwag muna nating isipin yung isipin muna natin is yung napuntahan natin, na kailangan natin magsimula, ganun. Kailangan hindi magpadala sa homesick. Siyempre, ma-homesick talaga, hindi naman maiwas-iwasan yan. Ako nga, first time ko, 3 buwan ako bago na yung homesick ko, nawala. So, yun. Tibay ng loob. Tsaka yung magdala kayo ng mahabang pasensya. Napakahabang pasensya. Yun ang kailangan yung dalhin. Kailangan nyo magdala ng mahabang pasensya. Kasi hindi natin alam kung ano yung mapupuntahan natin, mabait ba or masama ba yung amo, or kung may kasamahan man, dun sa kasamahan magkakaroon ng problema. So kailangan talaga tayong mag-adjust kasi tayo yung baguhan, tayo yung makikisama. Pero pag dumating naman na sa iba na yung ng kasamahan, so ibang usapan na yun. Pero sa tingin mo siyempre mag-a-adjust ka pa niyan. Magmasid-masid muna sa paligid ano yung mga maaring mangyari, maaring maganap, ganun. So yan lang muna guys for today's video. Yun lang paalala ko sa inyo. Kailangan nyo ng lakas ng loob at saka mahabang pasensya. Kailangan nyo yun ang madala ninyo galing Pilipinas. Bye!